Ang mga tuwan-tuwa po dito po sa pambansang... Puputulin na naman ito. Ibablog na naman ito. Ang mga tuwan-tuwa po dito sa pambansang budget na ito, malamang tulog pa po sila. Ang karamihan siguro sa kanila ngayon ay, mahimbing ang tulog, humihilig pa ang iba. Alright? At ang iba ho, mga kapatid, ay alam na. Ayos na ang buto-buto. Ayun. Baka kaya mahimbing ang tulog. Happy sila dun sa result. Happy sila sa result nung GAA. Okay, sige. So, ito ho muna, mga kapatid. Kahapon ho kasi, unahin na po natin to. Bagamat mamaya po, meron tayong mga pag-uusapang question na posibleng harapin. Nito pong sinasabi po ni Secretary Lucas Bersamin na, Masyado kayo seryoso? Hindi naman kayo. Seryoso naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! Happy We should New be Year na happy kasi. with the budget. Mga kapatid, ito na po. Guys! Guys! Opo. Guys! Pinirmahan na budget ng bansa. Ang implikasyon nito, kasi ikaw at ako, tayong lahat mag-aambag dito. Yeah. Lalo na ikaw, ang sipag mo. Kailangan kumayod. Oo. Kabilang sa uring manggagawa. Kung nakakasiguro ho sila, although conditional daw ng 26 billion yung akap, pero yung 4-piece, 50 billion unprogrammed. Appropriations. Okay. So, ano ho ba ang implikasyon nun? Sa halip na pondohan mo yung mga akap na iyan, pondohan mo sigurado 4-piece kasi conditional cash transfer. Yes. May kondisyon bago mo bibigyan ng sustento yung pamilyang Pilipino. Pagamot kayo sa barangay, ha? Alagaan mo kalusugan ng mga anak mo, ha? Unahin nyo ang pagkain, ha? Kinakailangan nag-aaral, ha? May kondisyon. Opo, hindi yung pila ka dito, 5,000 boto mo ko. Yeah. Pila ka dito, 10,000 boto mo kami, ha? Di ba? Yun ang kondisyon. Basta boto nyo kami. Dito ho kasi 4-piece. So sa dinami-dami sa hinabahaba ng listahan ng mga naghihintay na mapasama sa 4-piece, ngayon napunta sa unprogrammed yung 50 billion. Naku naman. Ang waitlisted po, hango mismo sa aming research sa DSWD, 427,995 Filipino families. Ang dami. Okay? At yan po ang budget na pinirmahan ng ating presidente. Nako. At yan ang budget, na nung una po ay pinaghirapan natin. Bakit? Tayo gumasta dyan sa budget hearing na yan Tagal-tagal, ang haba-haba ng diskusyon dyan Kinakain ng oras po ng napakaraming taong gobyerno dyan Sa bandang dulo, small committee lang po magdedesisyon, wala pa record. Ngayon, ginulo-gulo nila. Diba, nagkagulo-gulo, mabuti po't mayroong mga Shelo Magno na nag-iingay dito. Yeah. May lang pong mga concerned citizens, sila JC Punong Bayan, marami nag-iingay dito, so nagulo sila, nabulabog sila, inayos daw in how many days, yun lang pala, dalawa lang pong aayusin. But basically po, hindi talaga binura yung mga hindi dapat ponduhan. Nako. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? Asa pa. Pero sabi nga, masyado kayo seryoso, hindi naman kayo. Seryoso naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! Happy We should New be Year na happy kasi. with the budget. Hindi maitatanggi, talaga namang masakit sa kanila yung nangyari during the EDSA People Power 1. As in, siguro para masabi na hindi sila specific lamang laban sa mga Aquino, isama na natin lahat nang wala silang masabi. Hindi pagpapalain kailanman ang bayan kung ang dinidiyos ay ang salapi. Meron ba sa mga namasko? Hindi, doon sa bagong pera nga kasi. Yung meron ako dito, gusto mo mga mukha ng bayani? Hindi, luma na iyan. Ito ho, gaano ba ka-importante itong isyong ito? Total ho naman pinag-uusapan natin mga namamasko, di ba? Tanda-tanda ko pa yan Nung meron pang 5 piso, di ba, direct? Yung kulay green na 5 piso. Oo, si Emilio Aguinaldo. Para yung mga pamangkin mo, yes. pipila sila, tigli 5 piso, kulay berde. Oo. Dati nga, nung ako'y nasa
Tacloban pat, bago pa lamang na announcer eh. Kala ko yung isang pamilya ro may imprintahan ng pera eh. Bakit? Panahon ng martial law. Driver kasi ako sa kanila eh. Nung isang madaling araw pag nagmamaneho ako, Naka-duffel bag? parang may hinahakot kami mga paper bag, puro kulay berding. Sabi ko, may imprintahan kayo ng pera dito. Anyway, so di ba yung napakasaya no, nung mga bata binibigyan mo ng malulutong na pera. Ngayon, dito ngayon sa mga bagong perang ito, oo, yung disenyo nito tsaka yung uri, Mas sinasabi nila, mas tumatagal. Yung dati daw kasi natin pera, 1.5 years lang tumatagal. Ngayon, tatagal hanggang 7 taon. Yan ang pinagmamalaki nila. Kaya less gastos tayo. Environment friendly din. Oo. sino may sabi? Sila. Hindi maitatanggi na may mga tao talaga siguro na ayaw nang balikan o ayaw gunitain o siguro talaga namang masakit sa kanila yun nangyari during the EDSA People Power 1. Bakit? Lalo na ho ngayon na naglipa na itong kung sino-sino po na kung ano-anong mga disinformation, pagbabago po sa mga sa kasaysayan. Bakit? Magkano ba ginasta dito ng Bangko Sentral at magkano pa ang gagastahin natin? Sa pinakahuling report, higit po 5 bilyon piso ang gastos dito kasi po imported ito. On the practical side of this, ang tanong namin, kailan ba lang ho kayo sa Bangko Sentral bumili ng bagong printing machine? So, ito ho ay isa lamang doon sa kanila pong gusto ngang palitan. At ngayon nga po, meron na silang bagong series. Pero, as in, siguro para ho masabi na hindi po specific lamang laban sa mga Aquino, isama na natin lahat nang wala silang masabi. Tignan natin, sa likod nitong 500 piso ngayon, nandito ho naman yung Puerto Princesa Subterranean River National Park. Correct. So dito rin po, meron din po ditong ibon. So pwede naman pagsamahin to eh. Hindi maitatanggi na ito ho nakukulayang politikal kasi nga dito ho sa image ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino. Yan po ang hindi natin maihihiwalay sa isyong ito. So damay-damay na lahat. Iba pong usapin yung political, pero dapat ho kasi hindi ho nilalagyan ng politika yung pong pagbibigay kahalagahan sa kasaysayan talaga ng Pilipinas. Kahit na po sa ibang mga bansa, ganun din po naman po ang kanila pong ginagawa. Oo. At saka sa ibang mga bansa, hindi sila palit ng uri po ng kanila pong pera. Kahit na yung euro sa mga mahilig ikumpara ang Amerika sa Pilipinas. Yung disenyo ng pera ng mga Amerikano, suriin po ninyo kung nagbago na ho ba sila. Pati yung size. Nagbago na po ngayon ng uri ng quality ng printing. Yung papel. May new version. Oo. Di ba? Ina-upgrade lang nila yung features, security features. Opo. Pero yung size, But the design, yung mga tao sa pera, yung pa rin. di ba? Oo. Yun at yun pa rin. Pumunta ka na sa Europa, naandun at naandun lagi po ang kanila pong mga bayani. Opo. Sa atin po dito, yung nga hindi natin maarok, yung lalim ng kanila pong kaisipan dito, kung bakit daw po ito ang kanila pong gustong gawin sa ating pong pera. Para bagang ang dami-dami ho natin pera. Ano ang nangyari sa ating mga bagong printing machine sa Bangko Sentral na ngayon kinakailangan mo pa mag-print ng pera sa labas ng bansa, imported pa ito, kinakailangan mong gumasta ng pagkarami-raming salapi ng bayan. Sagot ng Bangko Sentral, hindi naman aalisin. Nandyan pa rin naman dun sa old banknote natin. Sabi lang yung nila imahe. Pero ang sabi ni Professor Xiao Chua, kahit pa nandoon na, ang tanong, dadagdagan pa ba nila yung printing nung dating disenyo ng pera? At ngayon po binubusising maigi ng aking partner dito, yung hawak niyang 50 at 100 piso na ang nakaprint pa ay ang imahe ng mga bayani natin. Baka gusto nyo rito ilagay natin mga mukha nasa billboard ngayon. Baka nga Talagang alam mo nang gagawa ng pera kapag naluklok. Oo. Okay, sige. Binubusisi mo talaga maigi, ano, partner? Ayan po, talagang tinitignan niya, pinagkakatitigan niya para hindi niya makalimutan kung po. sino ang nakaprint. Hindi lang yun. Lalabas at lalabas talaga dito ang totoong motibo
Republika ng Pilipinas. Pinagpala ang bayan, ang Diyos ay ang Panginoon. Yan po ang mga salita na makabuluhan sa ating salapi. Pero kung sakasakali po na magiging iba na ang prinsipyong ito, baka po maging kabalintunaan ire. Opo. Hindi